Ano bang nilalay ko? I don't know. Hindi ko alam eh. Wala eh. Okay. Naglalay ako. Baka kasi pag sinabi ko hindi naman totoo, sabihin nyo, hindi, totoo yun. So, ganyan pala talaga. Eto na nga, magkakaalaman tayo dito sa Scenes of Friendset Challenge. Nag-aaway tayo. Nag-end yung caption at nag-aaway sila. Hindi, Wait, kumain na tayo. Sabi ko sa'yo. Hindi, it's okay. Sinasabi ko sa'yo na kumain na ako pero hindi pa. Number 1. Ayoko ng boses mo. Number 2. And hindi ako ang nagbigay ng shake. Ay, okay. Ano ang lie doon? Ay, ano ang truth doon? Asan ang totoo doon? Ano yung una? Sinasabi mong Yung kumain ka na pagkain. kahit hindi ka pa kumain. Tapos pangalawa, Pangalawa ay Ayaw na. Parang tatlo yung truth ata. ayaw sa boses. Tapos Joke last lang. ay hindi ikaw yung nagbigay ng shake. Hindi totoo, siya yung nagbigay ng shake. Okay, check I like tayo doon. strawberry. Totoo yun. Okay. Yung pangalawa, parang half-half kasi ayaw ko rin sa boses ko. It's a type pala. Hindi pa. pag kumakanta kasi siya, wala lang, aircon feels, gano'n, sobrang lamig. Yung giniginawa ko, yung parang naka 16 degrees yun. Oo. Sobra Ganong naman level. talaga. Yung isa, ano, Yung sabihin isa, mo. sinasabi mong nakakain ka na kahit hindi pa. Parang dalawang truth. Gusto ko boses mo. So, hindi ko ayaw. Hindi, I'm not saying ibig ko sabihin na dalawang truth doon, yung nagsasabi ka na kumain ka na kahit hindi pa, tsaka yung strawberry Sa shake. Ako nagbigay nun. Kaya nga! Oh. Hindi ko sabi Eh lie. sabi ko, hindi ako ang nagbigay. So, it's a lie yun. Ay, oy, Eh, sorry guys. ang talino. Kailangan active listening daw talaga. Sorry, Seth, no? Focus, man. Sorry. Well, Na-focus tayo. truth yung strawberry shake. Lie yung ayaw sa boses ko. Ang truth, Truth din yung hindi pa kumakain. ang truth is yung di pa kumakain. Lie yung dalawa. Kasi sabi ko, hindi ako ang nagbigay nung shake. Ah. Ako yun. Okay. Okay. At sabi ko naman, ayoko ng boses mo, which is gusto ko. Okay. Galing nung set, no? Grabe, ganun kalalim, no? Pinag-iisipin talaga. Pero yan na nga, dyan na nagtatapos ang ating Scenes of Friendset. And for our final challenge, so kailangan lang nating ganitong scam, na biktima ng ganyan. Ano yung advice or message nyo sa mga tao, sa mga kapamilya natin na nakakaranas or kumbaga, mag-ingat? Ano yung gusto nyo sabihin sa kanila? Sa mga taong na-scam, Eto na nga. Parang may diin. hindi. Unang-una, syempre, grabe. Pag na-scam ka, grabe, parang, napakasakit nun. Lalo na kung yung pera na yun talaga is parang inasahan mo na tutubo. Advice ko lang naman din sa mga tao na iwasan yung pagkahilig sa easy money. Ay, ang ganda nun. Diba? Easy money. Papasok ang easy money unang-una kapag walang maliit na investment pero 100% yung tubo. Diba? Guys, makakaabot lang kayo sa ganun kapag business, unang-una. Yes. Pero yung mga easy money na nakikita natin sa mga posts, nakikita natin sa mga pyramiding. Wanna earn, ganyan-ganyan. Yeah. 500,000 in 1 month, ganyan. O, In 1 diba? month, yung 5,000 mo, magiging 50,000 in just 1 week. Diba? O. So, 5,000 mo gawin kong 50,000 ko. di sana lahat ng tao nagganun. Naging gana. So, iwas lang tayo. And lagi nating papakagatin tayo sa una niyan eh. And kapag may plano na silang kumawala, doon na sila mangungubra. Ayun na nga. So, iwas lang tayo. And of course, mag-research kayo doon sa kung may permit ba yan, unang-una, kung naka-register ba yan sa kung ano mang
ahensya Galing, ng oo. gobyerno kung nandun talaga yan. And of course, tawag dito, mag-invest lang sa may credibility. Yun talaga. Di ba, may mga ano po dyan, may mga investment fund ng mga company dyan na mas maayos. Maging meticuloso sa pagpili talaga kung saan ano ang pera. Chin, ikaw? Advice or message? May mga kakilala ko na scam. Eto na nga, first Meron. hand. Meron kami. At yung mga ibang narinig kong kwento mula sa kanila, nakaka-hurt din. Kahit hindi ako yung na-scam. Kasi yung iba nangutang pa ng pera Grabe, para may no? mailagay lang doon. Yung iba nagsangla ng regalo sa kanila ng tatay, ng nanay nila para lang may maipasok na pera. Tapos umaasa sila na may makukuha sila in the end. Pero yung naging resulta, wala at all. As in zero. Ang sa akin lang, kahit na sabihin nyo mapagkakatiwalaan yung tao, trust your guts pa rin. Kasi minsan, kahit na marami ng signs dyan na nakaharap sa atin, hindi natin makikita yan kasi lahat tayo nangangailangan. At hindi ko masisisi yung mga taong na Right, pupot right. sa trap na ganun. Kasi kahit ako din naman, kung talagang as a zero, Kailangan diba? mo diba? Magte-take din ako ng risk. Pero yun lang talaga. Gaya nga ng sabi ni Seth, may mga trusted pa rin naman ng mga ganyan eh. Kung yung mga pwedeng tumulong or makatulong sa atin. Pero wag lang din natin ilahat. Wag nating ubusin yung pinaghirapan natin. Kahit konti-konti lang. Pero, number one ang safety. Yun. Mag-ingat lang talaga. Yun lang ang mabibigay naming lahat na advice sa mga pumapasok sa ganung ano. Maging maingat. Totoo kasi Mapagmatsyag. mapagmatsyag. Yun. Grabe yung mga promises kasi ng mga ganyan na in just a week makakakuha ka ng ganitong Yan, Tsaka 100% tubo. Oo, totoo. Too good to be true, di ba? Yes, yes. Kami man. Pero tama nga yung sabi ni China na kumbaga syempre kung ikaw naman talaga na kailangan mo ng pera, gusto mo ng pera, talagang at lahat gagawin tayo at nangangailangan ng pera. Yes. Kaya maraming mapupol sa ganun trap. Pero yun lang talaga. Walang totoo, walang easy money. Kailangan kung gusto natin ng mas malaking kita, doble kayod. Yun At talaga saka yung buhay. Sobrang hirap Saka talaga. ito, kung yung mapang-asar na tayo, pag alam mo scamin mo din. Ibalik mo! Kala mo ikaw lang Kala mo, Pero eto na nga. Hindi, pag alam mo scamin mo rin. Diba? Ano? But, pag But. binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero ito na nga, syempre, na I'm sure may mga natutunan sa inyong mga pa-advise ang ating mga kapamilya when it comes sa mga pag-i-invest at mga scam. I-invite nyo naman sila ngayon na